Magandang araw sa ating lahat. Ito may share ko sa inyo tungkol dito sa nire-repair natin na OmniBlend JTC. Yan. JTC OmniBlend blender. Hindi raw ito gumagana ng maayos. Bali yung sabi ng may-ari ay minsan gumagana, minsan naman hindi. Pero kadalasan hindi ito gumagana. So, nung chinek natin yung continuity mula dito sa plug papunta dito sa board, okay naman, meron namang continuity. Tsaka chinek din natin yung ito, yung reset switch, at tsaka at the same time ano din to fuse. Okay naman po yung continuity. Tapos chinek din natin yung continuity mula dito sa controls. Dito meron itong triac, yan. Okay naman yung continuity. Tapos chinek din natin yung switch. Okay naman po yung switch. So bali yung nakita natin na naging problema kung bakit hindi ito gumagana, kasi may problema na sa carbon brush. Bali ito po yung naging problema. Ito maiksi na. Yan. Maiksi. So ang dahilan kung bakit hindi na ito gumagana, kasi hindi na lumalapat ng mabuti yung carbon brush dito sa commutator bars nitong armature. So, ang ginawa natin, nag-order tayo online. So, nag-order tayo ng isang pares ng carbon brush para dito sa OmniBlend. Mismo sa kanilang official store. Meron naman silang official store dyan sa Shopee. Medyo may kamahalan lang, pero anyway, sinabi ko naman sa may-ari, ang sabi naman ng may-ari ay okay lang na na magpapalit ng carbon brush. Kasi kung tutuusin, may kamahalan din itong itong brand na ito na blender. So okay lang sa kanya na magpapalit ng carbon brush. So yung in-order ko, yung meron na siyang handle, ito. Bali kompleto, yan. So ito yung luma, ito yung nagiging sanhi kung bakit hindi ito umaandar. Tapos nag-check din tayo ng resistance nung commutator bar. Kasi nung tinesting ko ito, ang lakas ng spark. Nung umandar, ang lakas ng spark. So, ang ginawa ko, sinukat ko muna yung resistance ng bawat commutator bars dito. So, ang may bibigay ko na tip para malaman natin kung okay pa yung commutator bar, dapat yung resistance sa pagitan ng dalawang commutator bar ay hindi bababa ng 1 ohm. So ipakita ko sa inyo. Bali gumamit ako ng digital tester. Ito. I-set natin sa resistance. Saan na ba yun? Ayan. Andyan na sa resistance. So, ang ginawa ko, sinukat ko yung resistance ng bawat commutator bar. At nakita natin na hindi naman bumaba sa 1 ohm. Ito. Ilagay ko yung isang test rod dito. Tapos, yung isa namang test rod ay sa katabi na commutator bar. Ayan. Sukatin natin. Yan, nasa 1 ohm, hindi kita. Ano ba yun? Ulitin natin. Ulitin ko, dapat yung resistance niyan ay hindi bababa ng 1 ohm. Ayan, 1.0. 1 ohm. So, okay yan. So, lahat po yan ay sinukat natin yung resistance nung bawat
commutator bar. Nung ma-check natin na hindi naman bumaba sa 1 ohm yung resistance nito, kaya ang ginawa natin ay tinesting natin. So ipakita ko sa inyo yung ating pag-testing na ito po ay gumagana na. So bali plug in ko lang ito sa power source. Okay, tapos i-turn on ko ito. Ayan o. Okay na. Yan po ay umaandar na. Bale, yung spark na yan, yan po ay normal na spark. Pero pag mapansin ninyo na parang nag-aapoy na yung spark, huwag nyo na pong ituloy kasi malamang merong problema yan sa commutator bar. Bali, ayan na po. Okay na po ito. So, i-try natin ulit. I-try natin i-increase yung i-increase yung speed. Okay, so bali yung ginawa natin, tayo po ay nagpalit ng carbon brush. Yung dahilan kasi maiksi na ito. Tapos ito yung nagiging sanhi kung bakit hindi ito umaandar. Nung magpalit tayo ng dalawang bagong carbon brush, ito na siya. So hanggang dito na lang itong ating video tutorial. Kung nagustuhan niyo itong video, paki-like at share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.